Ang kulay rosas nakakato. Sa malago at makulay na gubat ng Tanglewood, may nakatira na isang natatanging ibon na nagngangalang Eunice. Si Eunice ay isang kakato, pero hindi basta-bastang kakato. Habang ang ibang mga kakato ay may magagandang kulay ng puti, gray, o dilaw, si Eunice ay may malambot na kulay rosas na balahibo na nagpapatingkad sa kanya tulad ng isang bulaklak sa gitna ng mga dahon. Ang kapansin-pansing hitsura ni Eunice ay isang biyaya at sumpa. Habang hindi may kakaila ang kanyang kagandahan, madalas siyang tuksuhin ng iba pang mga hayop sa Tanglewood. Ang kulay rosas ay hindi bagay sa gubat, sigaw ng mga parot. Parang nahulog ka sa isang kumpol ng mga bulaklak, sigaw ng mga kuwago. Sa kabila ng kanilang mga tukso, mahal ni Eunice ang kanyang mga balahibo. Pero minsan, ang kanilang mga salita ay nagpapaisip sa kanya. Madalas niyang tanungin ang sarili kung siya ba ay tunay na magiging bahagi ng Tanglewood. Isang maaraw na umaga, isang mensaherong squirrel na nagngangalang Skipper ang dumating na nagmamadali sa mga tuktok ng mga puno, nagdala ng nakakakilig na balita. Paparating na ang Great Jungle Talent Show. Ang bawat nilalang ay inanyayahang lumahok at ipakita ang kanilang natatanging mga kakayahan at talento. Nasabik ang puso ni Eunice, magkahalong saya at takot ang kanyang naramdaman. Matagal na niyang pinangarap na magtanghal, pero ang takot na pagtawanan siya ay humahadlang sa kanya. Habang iniisip ni Eunice ang ideya, ang kanyang matalik na kaibigan na si Kirby, isang rainbow macaw, ay lumipad papalapit sa kanya. Eunice, kailangan mong sumali sa talent show. Ang iyong boses ang pinakamatamis sa buong Tanglewood, hikayat ni Kirby. Umiling si Eunice. Paano kung pagtawanan nila ako ulit, Kirby? Isa lang akong kulay rosas na kakato na walang espesyal na talento. Naiinis na niyugyog ni Kirby ang kanyang makulay na balahibo. Magtiwala ka sa sarili mo, Eunice. Ang iyong boses ay espesyal at ganoon ka rin. Kailangan itong marinig ng buong kagubatan. Sa mga salitang iyon ni Kirby na paulit-ulit sa kanyang isipan, nagpa siya si Eunice na subukan. Ginugol niya ang mga araw sa pagsasanay, ang kanyang melodyosong boses ay nakikihalo sa mga tunog ng gubat. Sa kabila ng kanyang mga takot, isang maliit na pag-asa ang sumiklab sa puso niya. Dumating ang araw ng talent show at ang kalangitan ay puno ng kasabikan. Nagtipon ng iba't ibang hayop, nag-uusap at nagsasaya. Nangangatog si Eunice habang naghihintay sa likod ng entablado. Namangha siya habang pinapanood ang bawat nagtatanghal, mga nagsasayawan na unggoy, mga akrobatikong beaver, at mga umaawit na nightingale. Ang kanilang talento ay kamangha-mangha at ang kumpiyansa ni Eunice ay humina. Sa wakas, si Eunice na naman ang magtatanghal. Huminga siya ng malalim at lumabas sa spotlight. Tumahimik ang buong gubat at lahat ng mata ay nakatuon sa kulay rosas na kakato. Kumakabog ang puso ni Eunice habang binubuksan niya ang kanyang tuka upang umawit. Ang kanyang boses ay umalulong sa hangin tulad ng isang banayad na simoy ng hangin, umaakit sa lahat. Parang huminto mismo ang gubat upang makinig sa kanya. Ang awit ni Eunice ay nagkukwento ng kagandahan ng gubat, ang pagkakaisa ng kalikasan, at ang kahalagahan ng pagtitiwala sa sarili. Ang kanyang mga nota ay umabot ng mataas, at ang kanyang puso ay bumuhos sa bawat salita nito. Nang matapos ang kanyang awit, nagpalakpakan ang buong gubat. Nagniningning ang mga mata ni Eunice sa luha ng kagalakan at kasiyahan. Nagawa niya ito. Hinarap niya ang kanyang mga takot at nagtiwala sa kanyang sarili. Ngunit habang si Eunice ay malapit ng yumuko upang magpasalamat, isang malakas at nakakabinging pagbagsak ang umalingaw-ngaw sa buong gubat. Nayanig ang lupa at nagkagulo ang mga hayop sa takot. Isang malaking, sinaunang puno ang bumagsak, hinarangan ang pangunahing daanan palabas. Ang mga hayop ay nakulong. Mabilis ang tibok ng puso ni Eunice. Ano ang kanilang gagawin? Pagkatapos, may ideya siyang naisip. Lumipad siya papunta sa bumagsak na puno at nagsimulang umawit ng isang makapangyarihang ritmo na awitin. Ang kanyang boses ay naging gabay sa mga hayop
Pinakalma ang kanilang takot at tinulungan silang magtulungan upang ilipat ang puno. Sa kanyang pangunguna, kahit ang pinakamaliit na nilalang ay nakahanap ng lakas upang itulak at hilahin ang puno. Sa isang nakakagulat na twist, natuklasan ng mga hayop na ang puno ay may butas sa loob. Ito ay may nakatagong kayamanan ng mga sinaunang binhi at halaman na pinaniniwala ang matagal nang nawala. Ang mga binhing ito ay maaaring magpanibago ng mga bahagi ng gubat na naapektuhan ng tagtuyot at deforestation. Ang pagtuklas ni Eunice dito ay nagdala ng milagrosong biyaya mula sa isang trahedya. Nagbunyi at pinuri ng mga hayop si Eunice, hindi lamang dahil sa kanyang boses, kundi dahil sa kanyang tapang at mabilis na pag-iisip. Mula sa araw na iyon, si Eunice ay hindi na lamang tiningnan bilang kulay rosas na kakatu. Siya ay naging simbolo ng pag-asa, tapang, at ang kapangyarihan ng pagtitiwala sa sarili.